pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na po ang mga headlines ngayong araw ng kalayaan sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Dating Senador Trillanes dismayado sa pagpapabalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Ronda Pilipinas. Anukalang term extension ng mga barangay at SK officials niratipikahan po ng Senado, mga mambabatas. Nanlumo naman sa kabiguang ratipikahan ang wage hike bill. Ronda Pilipinas. Sa binoto ko sa mga SK na yan na pagsisimula ng EDSA rebuild project posibleng i-reschedule ng DPWH. Ronda Pilipinas. Taiwan muli na naman pong niyanig ang Taiwan ng malakas na lindol. Ronda Pilipinas. Sa Sports Alas Pilipinas, wagi sa Invitationals matapos buwagi ng pambato ng Korea. Ronda Pilipinas. Ano na nga ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw sa kabila ng binabantayang bagyo at low pressure area? Sasagutin yan mamaya ng aming international student at weather reporter na si Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Sharon Cuneta ay binulgar na ang kanyang sikretong diet plan. Ronda Pilipinas. Pagpapaskilo, pagdikit ng mga poste o karatula sa mga ipinagbabawal na lugar. Nako, alamin ang parusa mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mas naa-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Mga single, makinig mamaya sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. At mga senior citizen makakatanggap ng 11,000 pesos na monthly pension. Mamaya alamin natin kung ito ba ay fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Uy! Ayan. June 12, 66-64. May pin kasi ako na NBA dito Mangbuang, Oklahoma, 66-64. Tabla pa lang serye nila So kung nag-sports update yung programa 66-64 on current score yan sa mga nakikinig sa atin ayan Yun! It's a
Holiday Thursday po ngayon, araw po ng kalayaan o pwede rin tawagin natin na araw po ng kasarinlan. Hindi ko po ayaw ng kalayaan, gusto ko ng kalayaan ha. Kaso yung iba ayaw ng kalayaan, alam mo bakit pare ayaw nila kalayaan? Traffic daw sa kalayaan. Ay pamilya, di ba? Pero walang traffic sa kalayaan, kasamang Kalayaan Avenue, yung dinadaanan po ninyo. Pero alam niyo, yung sa totoo, doon na tayo sa totoo kasi marami nagsasabi sa atin na ang araw ng kalayaan dapat sineselebrate natin na tuloy na nakalaya na tayo sa iba't ibang impluwensya ng ibang mga bansa sa atin, sa pananakop at kung ano-ano man. Pero ano po ba talaga ang essential o ano po ba talaga ang estado natin ngayon? Kung tunay ba talaga tayong malaya o hindi. Minsan kasi mga kababayan natin hindi na i-examine maigi ang kahulugan ng araw ng kalayaan. Marami pong impluwensya sa paligid natin na feeling natin, nakala natin nakalaya na tayo pero hindi ho talaga. Tignan natin maigi sa sarili natin, baka mamaya sa atin mismo nagsisimula na akala natin malaya na tayo pero yung totoo hindi pala. Kahapon nung nag-programa ako sa home radio, ang tanong ko sa aking programa doon is feeling ko malaya ako kasi blank. Yung iba doon, feeling lang nila malaya sila kasi nakakapag-desisyon sila sa kanilang mga buhay. Well, that's true enough. Dahil may kalayaan kayo, meron kayong freedom to decide sa mga bagay na gusto ninyo. Pero ang tunay po na kalayaan ay nakasalalay hindi lamang po sa ating mga leader ng pamahalaan, sa mga lingkod bayan natin na nandyan at tumutulong sa atin araw-araw. Nakasalalay din po yan sa atin mismo. Dahil kung mismo po sa atin hindi natin kayang panindigan na maging malaya at maging responsableng mga mamamayan sa ating bansa, paano na lang po ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Paano na lang yung sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Marami na hindi naniniwala doon, pero kami dito, ako'y naniniwala pa rin na ang kabataan ay tunay na pag-asa pa rin po ng bayan. Pero nakadepende po sa atin, bukod sa ating mga kasama sa gobyerno, sa mga lingkod bayan, at nakadepende rin po yan sa mismong mga kabataan. Kung paninindigan nila at pangangatawanan nila ang paniniwala sa kanila ni Jose Rizal na sila ay mga pag-asa ng ating bayan, lalo na sa hinaharap. Dahil at the end of the day, lahat tayo mawawala. Pag nawala tayo dito, ang mga kabataan ang magsasucceed sa atin. So, sana bigyan din natin sila ng magandang kinabukasan para maisakatuparan nila na tunay na sila ang pag-asa ng bayan. Bago mag-good morning, 66-68. Lamang po ang Oklahoma, third quarter. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng kalayaan ngayong June 12, 2025. Nakikinig at nakatutok na po kayo sa Ronda Pilipinas. Live sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. Siyempre sa mga kasama natin sa RPN Radyo Ronda, good morning. At sa ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV. At siyempre sa Aliw Channel 23 nationwide. Isang oras na balitaan ang ating pagsasaluhan sa ngalan po ni Dennis. Kung may itim mo may puti, ay anong kulay yan? meron naman kayo manggi. Yun, ang Pinoy kayumanggi. Pero katangi-tangi ang kulay ho natin Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. na nag-holiday, ako po muna inyong kasama, Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Kaling-apat na minuto makalipas po ang 10 in the morning. Sa detalye ng mga balita, dismayada po si dating Senador Antonio Trillanes IV sa hakbang ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, halatang-halata at desperado na ang mga kaalyado ni Duterte na i-delay ang impeachment trial. Naniniwala din ang dating senador na nakataya sa impeachment ang liderato ng Senado kaya't ginagawa ni Senate President Chis Escudero ang lahat upang hindi mawala sa kanya ang pagiging tagapangulo ng mataas na kapulungan gaya ng posibleng pakikipag-areglo sa Duterte Block. Ang reaction po natin, una ay tayo ay nadidismaya at maraming mga delaying tactic na ginagawa. At hindi lang yun, may pagsubok na patayin yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi nila dapat ginagawa yan. Alam nila yung tungkulin yan. Pero talagang desperado na. Lalo na yung mga
kaalyado ni Sara Duterte. Sa kabila nito, iginiit ni Trillanes na hindi pa naman sila nawawalan ng pag-asa dahil nananatiling buhay na buhay daw po ang impeachment case. Alam ng mga kababayan natin na merong agenda nangyari kaya hindi nagawa kaagad yung mandato nila. Na si Senator Chis Escudero ay naiipit siya dun sa kanyang pwesto bilang Senate President ngayon at dun sa susunod na Kongreso. Kasi daan, bawat senador isang boto. So, itong mga Duterte block na tinatawag ay nililigawan na siyempre ang gusto nitong mga to para iboto ka namin, wag mo ituloy yan. Talagang maniniwala kayo sa sinasabi po ng mga political analyst, mga political expert na ang laro ng impeachment po is really a numbers game. Tandaan niyo po yan ha, it will always be a numbers game. Napakinggan po ninyo ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Naihabol sa huling sesyon ng mataas na kapulungan ang pagraratipika sa panukalang nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. O sige, ayon sa author at sponsor ng panukalan na si Senator Amy Marcos, napagkasundoan ng kapulungan na gawing 4 na taon ang termino ng mga halal na barangay at SK officials. Dahil dito hindi na rin matutuloy ang nakatakdang BSK election sa Disyembre 1 ngayong taon na naurong na naman po sa Nobyembre sa taong 2026. Ronda Pilipinas. Hindi ba, ilang taon na ba, kailan ba huling nagkaroon ng barangay SK election? 2023? Kung di ako nagkakamali. O sabihin natin mga nasa 18, 19, 20 years old yung mga kabataan natin. O lumipas na po ang 2 taon. Kung may 2021, kung di lang nagkakamali, kung may 21 years old po sa mga kabataan natin, sila po ngayon ay nasa 23, 24 na siguro. By that time, 24, 25 na sila. Next year, 2026, kabataan pa rin ba? Sa tingin po ba ninyo nakatutok pa rin itong mga kabataan natin sa programa para sa edad nila? Syempre, uma-advance ang edad po niyan. Yung sa barangay, siguro ako on a personal level, medyo okay pa, maintindihan ko pa ko yung barangay level i-extend ninyo. Pero I think sa sangguniang kabataan, though iba-iba po ang interpretasyon sa larangan sa simbahan Katolika, iba ang interpretasyon sa edad ng kabataan. Sa mata ng batas, iba po ang edad ng kabataan. Nagdedepende po yun sa kung anong konteksto ng usapin na pag-uusapan natin. Pero sangguniang kabataan, parang mas maganda na may fix po dyan. At lalo na kung kunwari nahit na 22, dapat nasa ano ka na. Iba na yung ginagawa mo, hindi ka na nag-SK. Dapat ipagpaliban. Akin lang naman yun, ipagpaliban para tunay na maramdaman na mga kabataan talaga ang namumuno sa SK at hindi daw po dapat na pamumugaran ng pagtanda ng mga ito dahil minsan nagiging pugad pa raw po. Minsan sabi din ito ng mga nasa kanto na nakausap ko, nagiging pugad pa raw ito ng korupsyon. Ronda Pilipinas. 18 minutos makalipas ang alas 10 ng morning. Tanggap muna tayo ng isang report. Inadapt na resolusyon ng Kamara na nagpapatunay na alinsunod sa konstitusyon at dumaan sa tamang proseso ang inihaing impeachment case laban kay VP Sara hindi matatanggap ng Senate Impeachment Court. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Wala pang natatanggap ang Senate Impeachment Court na kopya ng ipinasang resolution ng Kamara de Representantes na nagpapatunay na hindi nila nilabag ang nasa Constitution sa paghahain ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hanggang kagabi ay wala pa silang natatanggap na kopya na naturang resolution. Gate ni Escudero, hindi siya makakapagkomentaryo kung tama ang naprobahang resolution ng Kamara dahil narinig pa lang niya ito sa balita kaya hindi niya alam kung ito ay totoo. Lahat anya ng komunikasyon tulad ng pleadings ay dapat idaan sa impeachment court at hindi sa pamagitan ng press release. Hindi ko nais komentaryohan yan dahil una, balita lang yan. Hindi ko alam kung totoo dahil wala pa naman kami natatanggap. Lahat ng komunikasyon sa ngayon na may impeachment court na sa pamamagitan na ng pleading at hindi press release o ang press con. Opo. At so far, sir, categorically, wala pang nakakarating sa impeachment court. Wala ba? Sinabi pa ni Escudero na hindi lang certification na nagpapatunay na dumaan sa tamang proseso
ang inihain nilang articles of impeachment ang pinasusumite ng impeachment court sa Kamara, inutusan din sila na magsumite ng sertifikasyon na nagpapatunay na interesado pa rin sila na isulong ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress. Kahit pa makasunod ang Kamara sa mga hinihinging sertifikasyon, sinabi ni Escudero na sa July pa masisimulan ang aktual na paglilitis. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras na alamin kung ang lakwatsa ninyo at yung outing bukas ng kilala kong mag-outing ay matutuloy o babagyuhin sa ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Narito na po ang aking estudyante ng bayan mula sa International School na si Gia Rafael. Wow, syala ko naman. Asa na? Ayun, Syala ka talaga. Good morning. Good morning. How are you today? Hindi, balik tayo sa how may I help you. How may I help you? Ay, sandali. Kanina pa namin trip ni Paring Winner to eh. Ano yan? Okay. Time out. Time out yung laban. Nagpaplano. Sinabi ko yan, time out. Live yung NBA. Gumagawa ng game plan. Yan. Sa tingin mo, babagyuhin ba yung laban na yan? Nasa loob naman sila. Okay. Nasa loob. Okay. That's good. Hindi sila affected. Ito na, Daryl. Sige, go. Ito nga, di ba, may LPA na binantayan na naging bagyo na nga, no? Bagamat ang bagyo na yan, no, si Wutip, nasa labas siya ng Philippine Area of Responsibility, Wutip, no? ha? Wutip. Okay, good. At nasa labas nga siya ng PAR, pero patuloy naman na itong lumalayo from the Philippine Area of Responsibility. Pero Wow, may English. bagong LPA. May bagong LPA na inaasahang magdadala ng mga pag-ulan, no, sa may extreme northern Luzon at merong high chance na maging isang bagyo within 24 hours. Pero kapag naging bagyo ito, no, posibleng malusaw din naman in less than 48 hours. Samantala, dako tayo sa rainfall forecast. Ito na for today's video. Ayun. Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan Occidental, Mindoro. Asahan po ha, maaaring ulanin tayo dyan. At for tomorrow naman ang nasa listahan natin, Batanes lang po, nag-iisa. Di ba ano mo yan? Dream destination Dream mo yung destination Batanes? ko yan eh. Hindi, pero maganda sa Batanes ha. Oo, No joke ha. yung end of the road nga ng Pinas, yun ang gusto ko makita dun. Lalo na pag may sama ng loob si Gia, gusto niya sa Batanes. Oo, Doon siya sisigaw. Oo, sigaw-sigaw ka lang. oo. Tapos sisigaw niya, Ay! Hindi, sigaw yun eh. Sigaw, ikaw talaga. Ang kailangan ko muna ay budget pa, Batanes. Manawagan tayo sa nag-aasikaso na sahod mo. Kahit isang araw lang po sa Batanes. Eto na, for 3 days, Metro Manila, asahan po ang magandang lagay ng panahon for Friday and Saturday. Cloudy skies po tayo, pero Sunday po ninyo, maaari po kayong ulanin. May kasama pang pagkulog at pagkidlat with 27 to 34 degrees Celsius. Samantala, Metro Cebu po, cloudy skies din po on Friday, pero ang Saturday and Sunday ninyo, maaari rin pong ulanin ayon sa forecast with 26 to 33 degrees Celsius. Metro Davao, ganun, halos pare-pareho silang tatlo ngayon, no? Metro Davao, cloudy skies din for Friday, pero nauulanin din po ang inyong Saturday and Sunday, kapareho ng Metro Cebu with 26 to 32 degrees Celsius. Paalala natin, partner. Sunday is Father's Day. Father's They Day. might forget it's Father's Day. Huh? Bakit? They might forget it's Father's Day. Ha? Araw ng mga tatay. Tatay. Tatay? Ayan, araw ng mga daddy. Mga laking Peppa Pig, oh. Samantala, sumikat po ang araw kaninang 5:27 a.m. at asahan ang paglubog mamayang 6:25 p.m. Ay, sa reference mo, At yan po muna ang Peppa latest Pig, weather report, whether you like it Thank or you, not. student. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Yan po ang pinaka-credible na weather report mula sa reference ng Peppa Pig na si Gia Rafael. Maraming salamat. Sa oras po na alas 10:24 na morning. Uy, ito ang mga senior citizen. Mga senior citizen makatatanggap daw po ng 11,000 pesos na monthly pension. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report ko.
Pagpatungtong ng 60 years old, kaagad ka ituturing na senior citizen at kalakip niyan ay samot-saring benepisyo. Ilan diyan ang financial assistance upang matulungan sila sa kanilang mga gastusin lalo na't karamihan sa kanila ay retirado na. Pero kamakailan ay may lumabas na post online na nagsasabing may ipapatupad ng universal pension na nagkakahalaga ng 11,000 pesos sa lahat ng senior citizen. May katotohanan ba ito? Alamin natin sa aking fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake. Ayon sa isang YouTube video na may pamagat na Breaking 11,000 pesos universal pensions para sa seniors, schedule at buong detalye alamin dito na in-upload sa YouTube channel na PH Pension Update ay humakot na ng 150,000 views, halos 5,000 likes at higit 1,200 comments. Maraming netizens ang ikinatuwa ang nasabing video at nagpahayag ng pasasalamat sa administrasyon. Ngunit natuklasan namin sa aming pagre-research na walang opisyal na anunsyo mula sa anumang Office of the Senior Citizens Affairs at iba pang tanggapan o grupong nakatutok sa mga seniors na magkakaroon ng 11,000 pesos na benepisyo sa lahat ng mga seniors. Sa kasalukuyan, tanging mga mahihirap na senior citizen lamang ang kwalipikado sa buwanang pensyon sa ilalim ng Republic Act No. 11916. Sa batas na ito, itinaas mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos ang buwanang social pension. Ito na ang pinakamataas na halagang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mananatili ang nasabing halaga ng pensyon sa taong ito, maliban na lamang kung may bagong batas na maipapasa upang amyendahan ito. Kaya naman ang napapabalitang aumento sa pensyon ng senior citizens na kumakalat online ay fake. Ginamitan ng AI-generated na mga imahe ang naturang video upang ipakita ang umano'y detalye ng programa gaya ng schedule ng pamamahagi, kwalifikasyon, mga kakailanganing dokumento at di umano'y mga update mula sa mga opisyal. Ngunit wala itong sapat na ebidensya at hindi sinusuportahan ng anumang opisyal na pahayag. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake. Ronda Isang reminder lang Pilipinas. po sa ating mga kababayan diyan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil sa PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package at para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Oo, bago mag-break, tabla yung score, 83. 83, tabla yung score. Magbabalik tayo, makalipas lamang ilang paalala dito sa Ronda Pilipinas. Ang ating oras, Yahoo! 28 minutos na makalipas ang alas 10 ng morning. Kamara de Representante ang apela ng Senado na gamitin na lamang ang kanilang bersyon ng 100 pisong daily minimum wage bill na nagladayang magbigay ng 100 pisong dagdag na sahod kada araw sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Anila, hindi na rin sapat ang panahon upang magsagawa ng Bicameral Conference Committee hearing. Sinabi naman ni Senador Migs Zubiri may akda ng wage hike bill sa Senado, ginawa ng mataas na kapulungan ng lahat upang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at minimum wage earners para sa makatarungang sahod. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na wala silang interes sa Senado na katigan ang 200 pisong wage hike bill ng Kamara dahil walang sapat na pag-aaral ang ginawa dito ang mga kongresista. Ronda Pilipinas. Ikinukonsidera naman po ng Department of Public Works and Highways o DPWH na i-reschedule ang EDSA Rebuild Project pagtapos na po ng panahon ng tag-ulan.
Kung maalala po ninyo, sana next week bukas magsisimula dapat ito at 13. Tapos 16 magsisimula yung paborito nila na odd-even scheme na sasakit ang ulo ng maraming motorista, pero dahil sa nakita ni PBBM na hindi daw ho ito ay kaayon-ayon at malaking perwisyo sa mga namamasada, sa mga nagtatrabaho at sa ekonomiya, pinagpaliban at binigyan ni PBBM ata ng ng isang buwan na palugid ng mga attached agencies na may kinalaman dito para i-resolve kung ano yung mangyayari sa proyekto. Nakatakda ng simulan po yan ngayong buwan, pero pinag-utos nga ni PBBM na humanap ng makabagong solusyon o paraan upang mapabilis ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, may mga aktibidad silang inaasahan gaya ng ASEAN at hindi rin maaaring simulan ang rehabilitasyon sa buwan ng Disyembre. Sa ngayon, anya ay isinasailalim pa ng DPWH sa test ang ilang concrete mixes na maaaring magpabilis sa EDSA rebuild sa mga mas murang halaga. Pansamantala ay ipagpapatuloy ng kagawaran ng reblocking sa mga sirasirang bahagi ng EDSA habang hindi pa sinisimula ng rehabilitasyon sa pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ronda Pilipinas. Sabi dito, nag-testing pa ng concrete mixes ang DPWH. Pero bakit gusto nilang i-push? Ako tanong ko lang to, bakit nila gustong i-push to kung nagtetest pa sila ng mga concrete mixes? So ibig sabihin yung ilalagay nila pagka hindi pa okay yung rebuild na 1.5 taon, 2 taon, bali wala din ho iyon. Kasi kung itetesting ninyo at mamaya tinipid ninyo at hindi rin naman magiging okay yung kalidad ng mga kalsada natin with what? Hundreds and thousands of cars na dumadaan araw-araw sa EDSA, ay na mangyayari po sa inyo, di ba? Para magiging alanganin, at the same time, mababakbak yan ang mangyayari bukod sa sitwasyon na dapat hindi na kayo nagsasara ng kalsada sa EDSA, magsasara na naman kayo kasi hindi na naman maganda yung pagkakagawa. Ako naniniwala sa kasabihan na di bali ng medyo pricey, medyo may kamahalan, pero kalidad naman at alam nating tatagal. Baka pwedeng i-consider yan ng DPWH na di bali ng mahal, basta kalidad ang gawa. Ronda Pilipinas. Sa iba pang balita na ihabol at niretipikahan na po ang ilang panukalang batas sa huling sesyon ng 19th Congress. Kabilang dito ang Judiciary Fiscal Autonomy Bill, Accelerated and Reformed Right-of-Way Bill, Denatured Alcohol Tax Bill at Philippine Nuclear Energy Safety Act. Gayon din ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Bill, Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Bill, at panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. Yan na naman yung SK. Hihintayin na lamang nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nabanggit na panukala bago tuluyang maging ganap na batas. Ronda Pilipinas. 36 minutos na po makalipas ang 10 in the morning. Tanggap muna tayo ng isang report. Responsible Gaming isinusulong ng PCSO. Report mula kay Maine Barreto. Sinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal dahil sa PCSO. Basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas. Salamat Larms at Busing. Samantala, isa pa pong report.
AFP tiniyak na patuloy na maninindigan para sa kalayaan at kapayapaan ng bansa kasabay ng pagdiriwang ngayon ng araw po ng Kasarinlan. Report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Patuloy na maninindigan ang Armed Forces of the Philippines para isulong ang kalayaan ng bansa laban sa mga hamong kinakaharap. Ginawa ng AFP ang pahayag kasabay ng ika-127th anniversary ng Independence Day. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla na higit pang pinaigting ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa mga like-minded at well-meaning nations. Kasama din dito ang pagsisikap na mabantayan ang teritoryong sakop ng Pilipinas, sugpuin ang mga teroristang grupo at isulong ang katarungan at transparency sa kanilang hanay. Kinikilala din aniya ng AFP ang mga sakripisyo ng mga miyembro ng Army, Navy, Air Force at Marines para siguruhin ang payapang pamumuhay ng lahat. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Meron pa pong report. Pagkakaisa at pagtutulungan sa halip na magbatuhan ng putik. Pangunahing apela ni Senate President Escudero ngayong Independence Day. Di ba si SP Escudero ata ang nanguna sa Baraswa in Church kung hindi ako nagkakamali. Report mula kay Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Ngayong matindi ang bangayan sa politika, mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Senate President Chis Escudero sa pagdiriwang na ika-127 taong araw ng kalayaan. Si Escudero ang nanguna sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan. Apila ni Escudero sa halip na magbatuhan ng sisi at magkawatak-watak, dapat isulong ngayon ang paghilom para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang malaking hamon anya ngayon sa mga Pilipino ang magtaguyod ng kalayaan. Hinimok ng senador ang mga kapwa Pilipino na alalahanin ang ginawa ng mga bayani para maging malaya ang mga Pilipino at muling simulan ang simpleng paraan tulad ng paggalang at pagbibigay oportunidad sa mga kapwa Pilipino. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. 11:00 minuto bago 11 na minuto na pala bago mag-11 ng morning ronda muna tayo sa probinsya. Mga LGUs ng Talavera, Nueva Ecija nagalok ng 500,000 pesos na reward laban sa pumatay kaya Kapitan Damasio. Mula Central Luzon, nandiyan si Kuya Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, good morning. Nagalok ka ng 500,000 pesos na pabuyay itong lokal na pamalaan ng Talavera sa Nueva Ecija sa sinumang makapagbibigay impormasyon para dito sa ikadadakip at ikalulutas sa insidente ng pagpatay dito kay Barangay Captain Joel Damasio ng kalitahan sa nasabing bayan. Ay dito kay Talavera Mayor G.R. Santos, naniniwala siya na makakatulong ang alok nila pabuya para sa agarang pagkakahuli sa Sagarina, gayon din yung nasa likod ng Tarmaldumal na Kanema. Sa ito, mariintinong din ng nasabing o ng LGU yung nasabing insidente na ayon dito kay Mayor Santos nakasira umano sa magandang imahe ng kanilang bayan, lalo na sa peace and order condition na isang mabuti at mahusay na ng barangay itong si Cap Damasio. Patunay dito yung mga nakamit nilang mga parangal pagkilala mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan, lokal na pamalaan at mga pribadong institusyon na dahil sa pagiging modelo ng barangay kalitahan na sa paglilingkod bayan isaan niyang malaking kawalan sa bayan ng Talavera itong si Cap Damasio. Ayon pa rito kay Mayor Santos na kinukumbina niya nila o kontento naman na sila sa kapalukoy ang ginagawang investigasyon at manhunt operations ng iba't ibang unit ng PNP sa Nueva Ecija na pinamumunuan nito si Police sa Colonel Ferdinand Hermeno, ang official director ng Nueva Ecija PNP. Ngunit nais nila makatulong sa pamamagitan ng pagkalok ng reward para sa agarang pagkakalutas sa kaso. Ayon dito sa ulat, isang lalaking lulan sa single motorcycle na nakasuot ng black bonnet ang bumaril sa Bituna alas 8:40 ng umaga. Galing umano sa Brigada Eskwela itong si Cap Damasio at kasalukuyan sa usap niya sa gilid ng highway yung isang miyembro ng kanilang bantay bayan ng tabihan ito ng kalarin na kagad na pinaputukan ng malapitan sa ulo.
Matapos ang krimen, mabilis na inarangkada ng suspect ang dalang motorsiklo papalayo sa lugar. Ayon dito sa scene of drive operative, nagtamo ng isang bala sa ulo ang biktima na agad ng pinasari. Samantala sa follow-up operations ng nag-responding Police Talavera, na-recover nila yung motorsiklong ginamit na salarin na iniwan sa tabi ng highway. Ayon sa binuong special investigation na task group, Damasio, meron na silang person of interest sa krimen na ngunit kailangan pa umano nila ng sapat na ebidensya bago nila ibunyag sa pangalan nito sa publiko kasabay ng pag-aalan na dito ng kaso. Hindi pa sinabi na ulat ang tunay ng motibo ng salarin sa nagkabing krimen na ngunit unang tinitingnan nito mga investigador ang politika at personal motives sa pamamaslang. Mula dito sa Buenaventura, Presidente Robinson Patrola, Johnny Gore, para sa impilang ito lakas, DWIC nagbabalita ng tama, maglingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sa iba po mga balita, siniguro po ng Philippine National Red Cross na may sapat na supply na dugo ang atin pong bansa. Ayon kay PRC Chairman, dating Senador Richard Gordon, kinumpirma ito ni Assistant Secretary General and Head of National Blood Services, Dr. Christy Monina Nalupta. Sinabi ni Chairman Gordon na sa katunayan ay nakikipag-partner na sila sa St. Luke's Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, AC Healthway Cancer Center at Sacred Heart Malolos. Kasabay nito, tiniyak ng PRC Chair na nakahanda ang kanilang organisasyon na magbigay ng dugo sa mga ospital na nangangailangan nito. Nakamonitor din anya sila sa mga nakukuhang dugo mula sa blood facilities, kaya masasabi nilang sapat ang supply ng dugo para po sa ating bansa. Noong nakaraang taon ay nakakolekta na mahigit 250,000 blood units ang PRC, nakapag-dispense sa mahigit 600,000 blood bags at nakapagsilbi sa mahigit 300,000 pasyente. Ronda Pilipinas. Op, standby muna tayo kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Magbabalik tayo makalipas lamang ilang paalala sa Ronda Pilipinas. Ang ating oras, yahoy! 15 minutos na lamang po bago mag-11 ng morning. Kalahating minuto na lamang po bago mag-11 in the morning. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Naniniwala po o hindi pala. Ito muna pala. Baka nagbabasa, naka-ready na pala. Tanggap muna tayo na isang report sa Ronda Probinsya. 7 barangay sa Macabebe, Pampanga, binaha. Nagbabalik po si Kuya Johnny Gole. Yes, meron naman 7 barangay mula dito sa bayan ng Macabebe, Pampanga, yung inuulat kayo na kanilang municipal disaster reduction and management office na dumanas ng mga pagbabaha sa kasalukuyan. Sa kanilang ulat, ang mga barangay sa Sitaan, 2 hanggang 4 na talampakang lalim ng baha ay itong Candelaria, Consuelo, Salviti, San Gabriel, Tapla, David, at itong Talita, Kasana. Dahil pa man, wala pa namang ulat sa mass evacuation sa mga nasabing lugar. Ngunit tayong dito sa SDRRMO official sa pinag-ahanda ng nila itong kanilang mga rescue personnel katulong ang mga barangay official na mag-monitor 24 oras at palaging makikipag-ugnayan sa kinauukulang kanilang ng pamahalaan para sa update ng kondisyon ng panahon at sa kalalagayan na itong kalapit na Pampanga River Flood Control Basin upang agad na mailitas kung kinakailangan itong mga apektadong residente at huwag nang palalain ng sitwasyon lalo na dagdating ng evacuation na sa oras ng gabi. Kahapon nagpatupad na nga ng suspension of classes ang lokal na pamahalaan sa mga binanong lugar sa Pampanga dahil nasasama ng panahon at pagkaroon na rin ng mga pagbabaha sa kanilang mga lugar hanggang mismo sa loob ng kanilang mga paaralan. Dulot ito ng halos 2 araw ng mga pag-uulan na may paminsang dalang malalakas sa buhot nito. Ayon naman dito sa Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang kanilang koordinasyon dito sa mga dam official sa Pampanga River Basin at Flood Control Management at Weather Bureau Pakata na bahagi ng kanilang ginagawang paghahanda sa kalamidad walang itong mountain rain o habagat na pinalakas pa nitong low pressure area sa bansa. Ang Pampanga River Basin ang siyang itinuturing na kapitol ng mga tubig baha mula sa Cagayan Valley Region kay Bindera. Kasama na rito yung mga pinapakawalang tubig ulan o baha mula sa mga dam sa napanggit sa mga lalawigan. So yan ang update. Dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol. Yun ang para sa ito lakas. DWI nagbabalikan ng tama. Naglilingkod at ng tama. Ronda Pilipinas. Ito sure babasa na ako. Naniniwala po isang political analyst na may bahid pa rin ng politika ang naganap na debate sa plenaryo ng Senado kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa pareham ng DWIC, sinabi ni Dr. Froilan Calilong na alalahanin pa rin ng ilang mga senador ang 2028 presidential elections kaya nakaapekto ito sa kanilang posisyon sa usaping impeachment.
Of course, we need to understand that the Senate, acting as senator judges, they also have their reasons, particularly political and otherwise. That's why they have to be very careful treading party lines as well. And at the same time, what will be their political future come 2028? Samantala, naniniwala si Dr. Calilong na minadali talaga ng Kamara ang pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Mula nung final itong impeachment complaint at itong verified complaint galing sa Kongreso noong Pebrero, maliwanag naman talaga na marami rito hindi talagang nakita o na scrutinize ng maigi yung laman niya. So I think by virtue of logic and reason, I think meron naman talagang kadahilanan kung bakit kinakailangan talagang i-return to sender. Dahil medyo minadali naman talaga ito kasi hinabol nila ng last session ng Congress during that time to actually be able to give it to the Senate. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Dr. Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Taiwan. Tumama ang lindol sa baybayin ng Hualien County sa silangang Taiwan alas 7 po ng gabi. Ayon sa Central Weather Administration, may lalim ang lindol na higit 30 kilometro. Naramdaman ang pinakamataas na intensity sa Changbin sa magnitude 5. Sa ngayon, wala pang ulat ng pinsala dulot po ng nasabing lindol. Ronda Pilipinas. Samantala, alas Pilipinas, wagi sa invitationals matapos buwagi ng mga pambato ng Korea. Sports News mula kay Good Morning Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpasiklab ang ating men's national volleyball team nang talunin ng bagong koronadong Korean V-League champions na Hyundai Capital Skywalker sa set scores na 25-22, 22-25, 25-21, 25-20 sa Alas Pilipinas Invitationals nitong Miyerkules na ginanap sa Araneta Coliseum. Nanguna para sa Alas si team captain Mark Espejo sa kanyang 20 points na binubuo ng 17 attacks, 2 aces at isang block. Sa crucial fourth set, pinatindi ni Ken Batas at Leo Ordiales ang laro kung saan nagpakawala sila ng 9-4 run para makuha ang 14-9 lead. Sa dulo, muling bumida si Espejo kung saan isang back row bullet spike sa zone 1 ang nagtapos sa laban at isang service error ng Skywalkers ang naging match point. Dahil dito perfect na ang Alas Pilipinas sa 2-0 record sa 3-day invitational na bahagi ng paghahanda nila para sa darating na FIVB Men's World Championship ngayong Setyembre. At yan ang aking Sports News. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sharon Cuneta, ibinulgar niya na po ang kanyang secret na diet plan. Ano nga ba yan? Alamin natin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang ibinulgar ni Sharon Cuneta ang kanyang sikreto kung paano niya na-achieve muli ang kanyang katawan noong dalaga pa siya. Sa kanyang Instagram account, nag-share ng screenshot si Sharon ng kanyang egg diet for weight loss episode mula sa YouTube channel na Versatile VK Official. Nakasa dito ang 900-calorie meal plan na makakatulong umano na makapagbawas ng 10 kilo sa loob lamang ng 10 araw. Sa kanyang caption, nagbigay si Sharon ng disclaimer na kumonsulta muna sa doktor kung
kung gagawin ang kanyang diet plan dahil ang normal umano sa kanya ay pwedeng hindi normal sa iba. Sinabi pa nito na hindi naman niya sinunod ang 10 days dahil kapag sobrang bilis umano magbawas ng timbang ay magsasag naman at magmumukhang tuyot. Nung pa man umano ay hindi siya mahilig sa kanin dahil makatinapay siya, pero ngayon daw ay iwas na siya sa tinapay at lahat ng kakainin niya ay puro tikim lang. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago mag-11 ng morning, totoo nga ba na mas na-attract tayo sa mga taong hindi sigurado sa atin, sa mga single? Makinig! Patunayan natin yan, so let's prove it. May nagsasabi na ang kawalang katiyakan sa damdamin ng isang tao ay nagpapalakas ng atraksyon. Mas tumitindi ang interes kapag hindi tiyak kung may nararamdaman ka ba talaga. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kina Dr. Erin Church, Dr. Timothy Wilson at Dr. Daniel Gilbert na ang mga kababaiang hindi tiyak kung gaano sila kagusto ng isang lalaki ay mas naa-attract sa kanila kumpara sa mga siguradong gusto sila. Ang konsepto ng playing hard to get ay may kaugnayan sa uncertainty. Ayon kay Dr. Nathan Heflick na ang pagpapakita ng hindi ganap na interes ay maaring magpataas ng atraksyon ng iba sa atin. Ayon naman kina Dr. Gurit Birnbaum at Dr. Harry Rees na ang kawalang katiyakan sa damdamin ng isang partner ay maaring magpababa ng sexual desire at magdulot ng emotional distance. Nakakakilig man minsan ang uncertainty sa simula ng relasyon. Hindi ito sustainable sa long term. Ang pagiging unsure ng partner sa feelings nila ay maaring magpababa ng intimacy at magdulot ng emotional distance. Kaya naman payo ng mga eksperto sa long-term relationship, mas mahalaga pa rin ang trust, clarity at open communication. Ronda Pilipinas! At bago po tayo pansamantala magpaalam, patama quote for the day po muna tayo. Hindi mo kailangan mauna. Ang mahalaga, makarating ka. Ang minsan kasi ang akala ng tao, everything is a race. Relax lang, pwedeng magbagal-bagal dahil minsan sa kakamadali po natin, dun pa ho tayo napapahama. Kaya chillax lang, take time because everything will go in place kapag ginawa mo yan in the nick of time. Ayan. Uy, babati muna ako sa nagpapansit at nagpalumpia kahapon. Ang aming Executive Vice President at General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, Attorney Macnil Rante. Attorney, yung ice cream! Attorney Macnil Rante, happy birthday, Attorney. At babati na rin ako ng happy birthday sa aking pinsan na si Monica Valero. Nika, happy birthday. At sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. Enjoy ninyo ang inyong birthday holiday. At yan na po ang kalipunan ng mga balitang ito ng po sa Ronda Pilipinas. Last update, 107 lamang ang Indiana. Meron na lang 3 minutes yung kanilang laban. Abangan po ang susunod na programa ang Yes Yes Yo Topacio kasama sina Attorney Freddy Topacio at si OG Yahoy, Miss Juby De Guzman. Nag-alarm na ang relo ko. Maraming salamat Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Ayon, wait lang. Ako po si Daniel Justin. Kami po ay mamaya News Scoop, sama-sama tayo 4 to 5 ng hapon. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga